Good morning mga kabiyahe. Nandito tayo sa Royce Group. Dito po yan sa National Highway, Barangay Nueva, San Pedro, Laguna. Magre-review tayo mga kabiyahe ng isang motorcycle ni Honda. Tara, let's go! So ito mga kabiyahe ang ating i-review sa natin ngayon sa araw na ito, si Honda ADB 160. So samahan nyo ako sa pag-review sa unit na ito. So tara, let's go! At bago natin i-review ang isa na ito ay atin munang ikutan para makita natin ang appearance nitong si ADB 160. So yun mga kabiyahe, ito nga si Honda ADB 160. Umpisa na po natin ang ating review dito kay ADB. Sorry mga kabiyahe dahil ito po ay balot na balot, dahil ito po ay kararating po lamang, kaya ito po ay may mga plastic pa. Hindi ko may papakita ang kagwapuhan ni ADB 160 ng buong buo sa inyo. At kung ano lang po ang tatamaan ng ating camera ay yun lang po ang ating maisasabi sa ngayon para po sa ating review dito kay ADB 160. May displacement na 156.9cc at engine type 4-stroke, 4-valve, liquid-cooled, single overhead cam at naka-ESP po yan, which is ito po yung Enhanced Smart Power Plus. Ang kanyang fuel system ay naka PGM-FI na po. Fuel consumption, meron po siyang 45 to 52 km per liter. At ang kanya naman pong fuel tank capacity, may laman na po ito na 8.1 liters. At pagdating naman sa kanyang lakas o max power, meron po itong 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Pagdating sa kanyang max torque, meron po siyang 14.7 Newton meter at 6,500 RPM. At ang kulay nitong ADB 160 mga kabiyahe ay pearl white. At ito makikita sa kanyang body o mga fairings. Wala po siyang masyadong decals kundi yung kanyang naka-emblem na Honda. At kung mapapansin niyo mga kabiyahe ay marami na ang mga curve ng katawan nito ni ADB. At ito nga yung meron po siyang naka-emblem na ADB 160, which is gold po ang kanyang kulay o bronze. At heto naman ang foot peg ni ADB 160 para sa ating mga OBR na napakalinis ng pagkakagawa dahil nakatago po yan pagka hindi po ginagamit. At kitang-kita naman yung ADB 160 sa pairings. At heto naman yung kanyang muffler o tambucho na may naka-end cap na po yan na kulay black. At may tire hugger na rin mga kabiyahe para hindi po nababasa o nalalagyan ng mga buhangin ng ating engine. At ito naman ang mag wheels ni ADB. Ang kulay po niya ay bronze at yung gulong po niya ay naka dual sports. Pwede po siya pang off-road at sa makinis na simento. At ito naman ang shock absorber ni ADB 160 sa likuran na naka Showa brand po yan, which is maganda po ang kanyang laro pagdating sa off-road o sa pagtakbo. Talagang smooth na smooth po ang kanyang bounce. At ito naman ang kanyang taillight na napaka-bulky at ito po ay mga naka-LED na po yan. At syempre ito, kitang-kita natin ang fender po sa likuran na salong-salo ang maibabato niyang tubig o mga putik. At ito naman ang kanyang disc brake na ginamitan ng wavy disc plate at naka-single piston caliper po yan na ang brand naman po niya ay Nissan, which is good din po yung Nissan dahil kilalang kilala naman po ang Nissan pagdating sa ganyang piston caliper. At ito naman ang kanyang side stand at ito rin yung kanyang center stand. At ito naman yung kanyang grab bar na magagamit ng ating mga OBR na pagdating sa dulo ay putol po yan.
Yan ang makikita sa ADB 160 na grab bar. At pagdating naman sa upuan, ito ang makikita natin, naka two-tone po yan o dalawang kulay. Magkaiba po ang texture ng sa driver at sa ating OBR. Pagdating po sa driver ay makinis at dito naman sa OBR ay medyo magaspang. At naka double stitch na po yan. At hindi na po kailangan magpa-aftermarket nitong ADB 160 dito sa kanyang upuan dahil naka-design na po ang kanyang upuan. At ito naman ang underseat box o ang U-box na napaka-laki. Hindi ko lang naisukat mga kabiyahe ang helmet dito na full face. Pero tingin ko naman ay kasya. At ito nga po pala ay nakakilis na rin po mga kabiyahe. Ito po yung kanyang ignition switch at ito naman po yung kanyang push button para sa fuel. At ito po smooth na smooth ang kanyang pagbukas. Naka-hydraulic na po yan at yan po ay pag tinanggal nyo po yung takip ay meron na po rin silang linagay dyan kung saan nila ilalagay yung takip para hindi po nawawala. At mayroon pa dito mga kabiyahe na isang safety feature ni ADB 160. Ito po yung shutter lock niya na nakatago na mga kabiyahe. Ito. At pagdating naman dito mga kabiyahe sa kanyang right handle grip, dito makikita natin ang mga switches at ito po ay naka-bar end na rin. Na napaka-smooth at yung brake niya smooth na smooth din. At dito rin makikita mga kabiyahe ang switch kagaya ng starter niya, electric starter at yung ito yung hazard, meron na rin po siya, naka-equip na rin po siya ng hazard at yung stop and start idling system po niya, meron na rin po siya. At pagdating naman dito sa may bandang kaliwa, ito rin ang makikita natin na parehas din naman sa kanan, naka bar end na po yan at malambot din po yung kanyang goma at yung kanyang brake smooth na smooth mga kabiyahe. At nandito naman yung mga switch ng high and low beam ng ating headlight at busina at pati rin yung mga turn signal natin. At ito may side pocket siya dito sa may bandang kaliwa at pag prinis nyo yan mga kabiyahe ay bubukas na yan. At ayan, dyan nakapwesto yung charging port natin at kasya po dyan ang cellphone na ating i-charge at malalim din po yan bulsa na yan ni ADB 160. At pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang handlebar, ito kakulay po ang kulay niya ng mag rims natin na naka dark bronze po yan. At heto na po yung kanyang joystick ng kanyang board panel na full digital po yan. Yan po yung nagko-control sa kung anong isi-set natin sa ating panel o sa ating display sa board panel mga kabiyahe. At ito nga pala mga kabiyahe ay equipped na rin po ng ABS which is yung po yung anti-braking system. Kapag ginamit po natin ang kaliwang bahagi ng brake natin ay gagana rin po yung kanan which is 30% sa kanan at 70% naman sa kaliwa. At ginamitan din po ito na malapad na disc brake at ito po ay naka wavy disc brake at naka Nissin piston caliper po yan at naka dual po yan which is good po para sa ating braking system. Ayan po yung Nissin na tinuturo po natin. At pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang presyo, meron po siyang spot cash na 168,800 pesos. At sa 3 years po magmamonthly po kayo kung kukunin nyo ng installment 7,410 pesos, sa 2 years 9,405 pesos at sa 1 year naman po ay magmamonthly kayo ng 15,380 pesos. So yun mga kabiyahe ang review natin kay Honda ADB 160. At kung nagustuhan nyo ang ating review, huwag nyong kalimutan i-like and share para na rin po sa ibang mga kapanood. At kita-kits po tayo at shoutout na rin po sa mga tiga San Pedro, Laguna. Kita-kits, biyahe ni Frank. God bless!